Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, nagsisimula ngayong araw, ika-11 ng Pebrero, ang campaign period para sa mga kandidatong tumatakbo para sa mga pambansang posisyon. Sinong mag-aakalang may opisyal na campaign period pala? Malayong-malayo pa ang eleksyon, kaliwat kanan na ang mga patalastas sa telebisyon, radyo, dyaryo, at maging sa social media ng mga politiko. Andiyan na yung mga billboard at placard, at saka mga electronic advertisement. Tad-tad na mga tarpaulin ng mga poste, naglalakihan ang kanilang mga billboards sa lansangan. Paulit-ulit nakakarindi na ang kanilang mga jingles, pero sinasadya nila yon para tumatak ang kanilang pangalan sa ating kamalayan. Kanya-kanya silang pakulo para makilala sila ng publiko. May mga nag-vlogger, nagpapa-interview sa mga social media personalities, at may sariling programa pa sa telebisyon. Hindi po biro ang gastos sa mga pakulong iyan. Ayon nga sa Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, 1 taon pa bago ang eleksyon sa Mayo, umabot na sa 3.5 milyong piso ang ginastos ng 14 sa mga naghahangad na maging senador sa bansa. Wala pa man ang panahon ng pag-usumite ng Certificate of Candidacy. Ganito na kalaki ang inilabas na pera ng mga kandidato, lalo na sa social media. Dagdag pa ng PCIJ, hindi pa rito kasamang iba't ibang gastusin na hindi na nila idinalaklala. Samantala, kapanalig, habang sa araw bago ang pag-usumite ng mga kandidato ng kanilang COC, Certificate of Candidacy, noong Oktubre 2024, na abay natuklasan ng PCIJ na umabot na sa 4 bilyong piso ang ginastos ng mga politiko sa mga patalastas. 4 billion po yan. 4 bilyong piso, mga kapanalig. Hindi naman lingid sa kaalaman natin kung paano ito mababawi ng mga mananalong mga kandidato. Pero, kapanalig, sa huli, mahalagang batayan ng ating pagboto ang plataforma ng mga kandidatong naghahangad ng ating boto. Ano-ano ang kanilang advokasya? Ano ang kanilang posisyon sa mga mahalagang usapin ng bayan? Anong solusyon ang inihahain nila sa mga problemang kinakaharap ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na ng mga dukha? Sa isang survey na isinagawa ng Social Weather Stations noong isang buwan, inilista ang mga pangunahing isyung magtutulak sa mga botante para iboto ang isang kandidato. Tinanong sila, kung sakali po na ang isang kandidato ay magsusulong ng isang partikular na issue sa halalan sa Mayo 2025, siya po ba'y siguradong inyong iboboto? Malamang na iboboto, malamang na hindi iboboto, sigurong hindi iboboto o walang magiging epekto ang isyong ito sa magiging boto ninyo. Ano ang isinagot ng mga kalahok sa survey? Nangungunang issue para sa kanila ang pagkaparami ng trabaho sa ating bansa. 94% ang nagsasabing iboboto nila ang kandidatong prioridad ito. Ganito rin karami ang nagsasabing ihalal nila ang mga kandidatong magsusulong ng kaunlaran sa agrikultura para matiyak na may pagkain tayo. Pasok sa top 5 na listahan ng mga issue ang pagpapalakas ng ating healthcare system, pagtitiyak na patas na akses sa edukasyon at pangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa. Halos 9 sa 10 tinanong sa survey ang nagsabing iboboto rin nila ang mga kandidatong tutugon sa kahirapan, kagutuman, babawasan ng epekto ng climate change at mapagkokontrol sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sa mga susunod na buwan, asahan nating iingay pa ang kampanya ng mga gustong maging senador sa bansa. Maraming pangako ang kanilang bibitawan. Walang politiko o kandidato na nagsasabi ng no, lahat ay yes. Maraming pagbabago ang sisimulan daw nila. Kaya naman, gawin din dapat nating mga botante ang ating obligasyon. Ang suriing mabuti o discern ang mga nanunuyo para sa ating boto. Gamitin nating paalala ang mga awit 122
Sa taong di tapat, gawa'i manlinlang. Yahweh, iligtas mo't ako'y isang galang. Mga kapanalig, minsay sinabi ni Pope Francis, we need to participate for the common good. Ang pagboto ay isang hakbang tungo sa kabutihang panglahat, isang Catholic social teaching. Gawin natin ito ng may pagkasaalang-alang di lang para sa ating sarili o dahil kababayan natin, kundi para sa ating kapwa at nakakarami. Kaya kapanalig, naway maging matalino tayo, magdasal, nagpapadala ang Diyos ng kanyang mga lingkod noong panahon ng Israel. Kaya't naniniwala po tayo, nagpapadala rin ng Diyos ng tunay na kandidato na maglilingkod sa Diyos, sa bayan, sa mahihirap. Kilatisin natin ang mga kandidato. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.